Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na to with evidence. Ako, grabe mga kabibig ha. Parang wala na talagang kalalagyan itong approval at trust rating ni BBM. Lagpak, kawawa, at ang mga tao wala nang tiwala sa kanya at hindi na approve ang kanyang pamumuno. Sa latest social weather stations na survey mga kabibig, nangunguna pa rin si VP Sara sa trust and awareness rating mga kabibig. Naku, nilampaso si BBM. Kawawa naman si BBM. Ano nangyari kay BBM? Oy, ito kabibig The trust rating of Bongbong Marcos are lagapak to the max, while ang trust rating ni VP Sara lagpas 50%. The social weather station said Marcos recorded a trust rating of 43%. Nag-decline ng 5 points from 48. So from 48, naging 43% na lang. Sign of destabilization after months of negative or neutral trends daw ang rason. Kay VP Sara, from 61 to 53%. Pero at least, tumuntong sa 50. So, kung i-analyze natin, mostly, ang mga Pilipino, naniniwala pa rin kay VP Sara, approve pa rin si VP Sara. 53%, lagpas 50 na yan. 'Di ba? So, how many individual ang sumagot sa survey? 1,500 individual from September 24 to 30. Nako po. Ito pa big awareness and trust ratings. Kay BBM to ha. Yung from July 2024, ang taas pa. Ang taas 64 hanggang umabot sa may time pa nga nung May 2025 naging 38. Yung June 2025 48, ngayon 43 na. Nako, ang undecided 21, 36% ang merong konting paniniwala sa kanya. Kung 43 ang trust rating ni BBM, so 57% ang walang paniniwala sa kanya. Lagpas 50 ang hindi naniniwala kay BBM. Habang kay VP Sara mga kabibig, 53% ang much trust. So ilan lang ba ang hindi naniniwala kay VP Sara? Mga 47% ang walang paniniwala kay VP Sara. 'Di ba? Little trust ni VP Sara 28, net satisfaction is 25. So, yun kabibig. Lagapak pa rin si Bongbong Marcos. Kung paano yan kabibig? Si VP Sara, no going back na talaga. VP Sara won't speak to Marcos for the sake of detained father. Hala ka! Opo. Vice President Sara Duterte has no plans of ever speaking again with former political ally President Marcos. Of course, kausapin ko pa. Bakit para saan? Siya nga ang nagpadala sa aking ama doon sa ICC. Kakausapin ko siya para palayain yung tatay ko. Meaning, mayroon silang kaugnayan sa ICC. So, bakit ko pa kausapin? Sabi dito ni VP Sara mga kabibig, but for me to go him, Marcos, and make a request on behalf of former President Duterte, no. There's no going back after what they did in that rendition. Ayan kabibig. As in, VP Sara is very firm. Hindi ka insuka si VP Sara, hindi ka tulad ng iba dyan na kainsuka. Hindi ka tulad ng mga ibang kakamping dyan na kainsuka. Kung sino yung nakaupo, ay doon sila para mga parasite ba? Diba? So panoorin nyo ang video. Marcos, panoorin mo para mga lagapak ka. Tingnan mo, lagapak ka pa sa rating. Kalo ay ni madungay. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila
na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun eh. At trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema ni legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yun niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. There's no going back sa ginawa nila na rendition. Kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Kung nawawala, kung nalilibing, kung nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Regarding sa plano po ni bagong Ombudsman Remulla na hukay niya ulit sa hukay yung Parmali case, sa tingin niyo may nilulutong narrative yung administration? Oh yes, oo. Matagal naman na ako nagsasabi, di ba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito, kundi number 1, mamulitika, at number 2, ubusin ang budget ng Pilipinas sa korupsyon. So yan lang yun ang ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala, diba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo dyan sa administrasyon, kundi mamulitika. And ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon? Ay syempre ubusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po naging involvement ni Saudi po dun sa laptop? SunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa korupsyon? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon? Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Kung nawawala, kung nalilibing, kung nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. At ito pa kabibig, hindi nagkaligtas ni VP sa si Claire Castro
Kasi kung ano-anong lumalabas sa bunganga ni Claire Castro, ewan ko ba, sometimes ba, may niwala ako, no, lahat ng mga statement ni Claire Castro, gawa-gawa lang niya, hindi galing kay Pangulong Duterte, Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, pag PCO ka, pag spokesperson ka, before you speak, kailangan may basbas yan kay BBM. Pero feel ko talaga ba, hinayhayaan na lang ni BBM kung ano-ano mga sasabihin ni Claire Castro. Parang attack dog talaga. Tama si Chavit Singson, mga kabibig, na si Claire Castro attack dog. Diba? Kaya, sabi ni VP Sara, ito hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President. Agoy, ang sakit naman, Claire Castro. Sabihan ka bang you're not good? You're not good enough? Or you're not good talaga? Kasi you're not good enough, meaning ginagawa mong trabaho mo, kulang lang sa effort. Pero patungo ka na sa pagiging good. Pero kung hindi ka talaga magaling, parang sasabihin talaga na walang ginawa kang maganda sa pagiging spokesperson mo. So nakakahiya, kabibig, no? So, napanood nyo ba si BP Sara? Ay, ito, kabibig. So, palpal, pahiya naman si Castro, di ba? Garbage in, garbage out, sabi ni BP Sara. Nako, Claire Castro, kung uupo si BP Sara ang presidente, ba, saan ka siya papulutin, no? Kagkungan, of course, or baka, kung ano-ano mga sinasabi ni Claire Castro kay Pangulong Duterte, di ba? Baka gamitin yun ni BP Sara para sampahan si Claire Castro. Ay, nako, tingnan natin sa, kung magiging presidente si BP Sara. So, yun kabibig, Duterte said Castro had not shown any merit deserving of such position kasi ang chika-chika, si Castro daw upong DOJ Secretary. Iba ha. Sabi ni VP Sara, she's not an effective spokesperson for the office of the president, and claiming that the palace official had at times brought embarrassment to the country. Grabe, ang sakit naman yung Claire Castro. Sinabihan ka ni BP Sara, brought embarrassment to the country. Pinapahiya mo ang sambayanang Pilipino, ang bansang Pilipinas dahil sa attitude mo. Alaga, ang sakit naman yung Claire Castro, anong reaction mo? Well, alam mo naman si Claire Castro, manhid yan. Pero kung, tao din naman si Claire Castro, masasaktan din yan. Kaya kung ang gagawin ni Claire Castro, magre-reply din yan kay VP Sara. So, hintayin natin bukas, baka may reply din si Claire Castro kay VP Sara na si Claire Castro ang nagdadala ng embarrassment sa Pilipinas. Agoy, ang sakit naman yan. Watch this video, kabibig. Maski na po mismo, napakinggan po natin si Senator Chis Escudero kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong ipahid ng Vice Presidente kung ano man ang patungkol sa mga anomalyang nagaganap ngayon. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amin ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Hindi ko siya kilala at hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para siya umabot. At hindi ko hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya maupo ng Department of Justice Secretary. No? Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan niya ng global community, ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin, yung mga malalayong lugar na ganito magsalita, ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan.
So yun na kabibig ang ating latest Libak for today. Grabe no, ang mga pasabog ni VP Sara. Kung sumatotal ba, hindi na talaga pwede na makipag-deal si VP Sara, makipag-usap kay BBM. Parang tinapos na ni VP Sara kung ano ang meron sila ni BBM. Wala na talaga ang Unitemoy. Ang Unipink meron na. So, believe ako sa tapang ni VP Sara, women empowerment talaga. Ito yung dapat maging idolo ng mga kababaihan na hindi magpapadala at hindi takot. Walang takot ba? Nakakalalabanin lahat. Tingnan mo, siya lang mag-isa, pero ang daming mga gustong sumira sa kanya. May mga kapwa babae pa nga gusto siyang siraan, minamaliit. Diba? Nakakahiya. Tapos yung mga taong sumisigaw na si VP Sara, ganito, ganyan, yung mga babae pa. And they are promoting women empowerment. Tapos si VP Sara binash na, minaliit, kung ano pa nga sinasabi nila kay VP Sara. Diba kami big? So yun lang, comment down below kung until now, supporters ka rin ni VP Sara. Until now ha, let's check nga. Comment, supporter ako ni VP Sara if until now, supporter ka pa rin ni VP Sara. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Diba? We're praying kabibig na sana makauwi na si Pangulong Duterte na bigyan ng Panginoon kasi ang Panginoon na ang may alam sa kung ano ang mga susunod na pangyayari. Gaya na ngayon na si Karim Khan ay hindi na pwede maging prosecutor judge. O, diba? Unbelievable pero it's true mga kabibig. At hindi pa rin tanggap ni Conte. Baka daw chika-chika lang. Sa Conte ba? Hindi pa rin maniniwala. Anbot ni mo no Conte. Ay, kung sa kaday. Baka bibig. So, si VP Sara tama talaga ang kanyang punto na hindi na siya makipag-usap kay BBM. Oo. Bakit? Para magpakaawa? Para kay Pangulong Duterte? Para makauwi sa Pangulong Duterte sa Pilipinas? Diba noon si Kaufman gustong pumunta sa Pilipinas para kausapin si BBM? Diba? O, tinan mo Kaufman, pahiya ka tuloy. Diba? Yun na kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.